tanungin naman kita kung okay lang sa'yo. Kasi may nababasa ako doon sa thumbnail ni Boss Thinking Body. Sabi niya doon, si Jonathan ay sumuka ng dugo, iniwan namin. Hindi ko lang masyado pa na. Siguro alam niyo naman yun. Parang ganun ang dating, ano? Ano ba nangyari? Nagsuka ka ba talaga ng dugo? Meron nga kayang naligo ko hapon. Tapos? Mag-aalas 6 na tayo, hapon eh. Gabi na yun. Oo. Mga 5:30 ba yun? Oo. Naligo ko, nilamig ako sa katawan. Ano ba yun? Paano? Bakit ka nagsuka ng dugo nga pala? Naligo nga ako ng asawa ni Ate Jenny. Pinaliguan ka ng asawa ni Ate Jenny? Hindi, maligo raw ako nga. Ganyang oras. So naligo ka naman? Naligo ko. Tapos? Ganyan ang trabaho niyo, kapapahinga ko lang. Oo. Tapos naligo ko para may bigay yung wheelchair kasi surpresa. Oo. Parang di mapaya naman si Kuya. Pinagbigyan ko. Napanood na ata ni Thinking Body yun sa vlog. Pumasok na yung dito ko, hindi ko lang pinanood. Tapos nakita doon, siguro nakita sa cellphone niya, pinanood ni Body. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Oh! Grabe! Nanay Marita to, gwapo ang gupit mo na ya. Ayos Ayos ang gupit ni Nanay Marita. Sino nagpagupit? Ay, Ate Jenny. Paano ba yan? Bakit? Magawang ID. Yung ID? Kalang. May nakaharang kasi dito na bato eh. Kuhan mo nga. Video dito. May nakaharang kasi na bato. Dito lang. Huwag mo nang buhatin. Ate, baka magsuka ka ulit ang dugo. Ano ba nang nangyari? Yan naman yun, nakasunggo lang ako yun. Ha? Kasi ako lang naligo eh. At ka lang. Naligo ko ng asawa niya, ibibigay yung wheelchair. Nasunggo lang ako yun. O, ipasok mo dito, Nanay Marita. Ito na lang, ayos na rin kami. Pasok! Kumain na ba kayo? Oo. Kumain na kayo? Pumasok mo na dito para magpahinga. Nangalat yung aso mo. Ayun diyan. Diyan. Oy, Bilat! Huwag ka diyan. O, sige. Pasok. Hindi yan. Pasok mo si Nanay Marita. Likabukan mo siya dyan. Oo. Makalabukan mo yan nga bago-bago wheelchair niya, oh. Sige, angat. Nabilat! Huwag kang magkuhan dyan, Nabilat. Up. Sige. Oh. Ayan. Kumain na ka. Bakit hindi pa kayo kumain? Kakain lang. Ha? Kakain ko lang. Kain mo lang? Oo. Di, sandali lang, tapusin ko lang yung pagkain. Ito lang ulam namin gulay Pakita mo nga ulam natin. Ulam namin Gulay, saka yung ginamos na galing ng Negros pa. Gulay na laswa, tawag dito sa amin. Saka may adobo kami So, Nay, kakain mo na ako. Ano gusto mo? Kape? Kape? Tubig? Coke? Hindi pwede, diabetic ka Hindi pwede na diabetic ka Kasi na lang, o kaya gatas. Ano ba? Gatas, Milo. kape? Milo? Milo, pwede? Sige. Ikaw? Kakain ko na ako ya. Hindi, ano nga sa'yo? Milo o gatas? Hindi mo na ako. Kain. Kakain ko. So yun mga kawaki, tatapusin na namin pagkain. Ayaw naman nilang kumain. Kain. Timpla na lang natin ng Milo si Nanay Marita. No? O, sige. Tao rito nakaraan, lalaki. Oo. Napan ko sa video, nasama ka raw. Malayo napan ko rito. Okay. So, bali, anong sadya mo tan? Sabi mo kaya ano? Yung- Yung sa'yo sa ako, kung ID ka ni mama. Yung ID sa barangay. Yung ngayon ko kailangan ID.
So, yan. Wala. Tsaka yung babae doon, yung mama ko, yung mga tao doon, sabi, kuha daw akong ID sa barangay. So, ang sadya mo ngayon, Tan, tungkol sa ID? ID ba sabi niya po. Dati, kahit na kayo pumunta ako dito nakarambay, ID. Pero ngayon, parang kailangan ko nung mag-ID. Kailangan mo na magka-ID. Ayan. Si Nanay Marita din, wala din birth certificate. Pero may marriage contract ka ba, Nay? Yeah. Yun nga, ang problema. Kasi sa barangay, kapag ka kumuha ka ng ID, mga ka-business, mga kawaki, patutunayan mo na ikaw ay talagang nakatira sa barangay na yon at doon ka, matagal ka ng residente doon, no? Kasi, kaya tinitiyak yan dahil dito sa barangay natin, malaki yung barangay natin kanino, maraming mga kumukuha ng ID na hindi naman pala talaga nakatira sa barangay. No? Kumbaga, ginagamit lang ang ID sa ibang purpose. Kasi, kagaya lumawa, kukuha ng indigency. Indigency kasi malaking tulong yun sa mga may sakit o kung ano-ano pang klaseng purpose pa. Sa school, nagagamit din yun. No? So, yun, tinitik na yun, yung ating barangay. No? Ngayon, ang gagawin natin doon para makakuha kayo, siguro, bukas, sa barangay, punta tayo. Doon na lang tayo magkita. No? Mamaya picturean ko kayo. Para yung, ako na magpagawa ng ID picture nyo, ha? Kasi lagayan doon sa ID card nyo. Mababayaran na doon, pero ako nang bahala doon sa mga babayaran na yun. No? Para magkaroon ka ng ID. Ay! Tira! Ang sunod nating usapan, tanungin naman kita kung okay lang sa'yo. Kasi may nababasa ako doon sa thumbnail ni Boss Thinking Body, sabi niya doon, si Jonathan ay sumuka ng dugo, iniwan namin. Hindi ko lang masyado pa na. Siguro alam niyo naman yun. Basta parang ganun ang dating, ano? Ano ba nangyari? Nagsuka ka ba talaga ng dugo? Meron nga kaya naligo ko ngapon. Tapos, Mag-aalas 6 na tayo, ngapon eh. Gabi na yun. Mga 5:30 ba yun? Oo. Naligo ko, nilamig ako sa katawan. Ano ba yun? Paano? Bakit ka nagsuka ng dugo nga pala? Naligo nga ako ng asawa ni Ate Jenny. Pinaliguan ka ng asawa ni Ate Jenny? Hindi, maligo raw ako nga. Ganyan oras. So, naligo ka naman. Naligo ko. Tapos, Ganyan ang trabaho niyo, kapapahinga ko lang. oo. Tapos naligo ko para may bigay yung wheelchair kasi surpresa. Oo. Parang di mapaya naman si Kuya. Pinagbigyan ko. Tinunod ko naman. Sinaligo ko. Ayoko ko, tapos medyo umubukang medyo maginaw. Pagbuhos ko naman, sobrang lamig. Tapos bigla ako umubo, dumura ako, nakayoko ko. Dumura ako ng dugo. Medyo marami-rami. Oo. Sandali. Pasintabi po sa mga kumakain, ha? Pasintabi lang. Sa mga kumakain. Sige. Tapos, natagal. Nawala naman din. Kasi ngayon, mga ilang araw, wala naman din. Bumalik naman sa normal. Naano lang ako, nasunggo lang kasi ako. Pero isang beses ka lang nagsuka ng dugo. O, isang beses lang naman. Ang tagal ko nga nabuhay doon sa kalsada. Yung wala kami Nabuhay? tirahan. Hindi, yung nabuhay kami. Oo. Yung wala kami tirahan 2 buwan. Tapos, nakatirahan ng Ducatig at dyan sa kabila, nangupa kami, pati kila Mayra, pati sa Grimbali. Wala naman Oo. nangyari, tagal na. Oo. Tapos tagal naman nakatira nilang buwan. Tapos naligo pa nga ako dyan. Wala naman Ma. nangyari. Lagyan na natin yung basa mo doon. Ang kanya, ikaw na. Ano lang yan, nangyari na talaga yung hindi sinasadya, parang aksidente, parang nalamig ba yun, nasunggo. Oo, nasunggo ka. Pati na kung may dumugo. Parang nabigla, parang napersa yung iyong mga ugat. Oo, yun nga, ganun nga. Kuya ko nga rin Pero nasunggo. yung dugo, galing dito sa loob talaga. Oo, dito. So, Parang napagod ka ako kasi napagod daw kung mabigat yung nagtrabaho kung mabigat. ano naman ang advice nila ni, sino bang kasama mo nung sila? Magkasama? Wala naman sila dun eh. Yung dinalaga ko ni Ate Jenny, tapos yung pinag-vlog sa akin, napanood na ata ni Thinking Body yun sa vlog. Pumasok na yun dito ko, hindi ko na pinanood. Tapos, nakita sa cellphone niya, pinanood ni Body. So, Napanood ibig niya ni sabihin, Ate hindi Jenny. kayo mismo nagkita ng actual ni Buddy at ni Reggie. Oo, yun sa bahay. Na-upload ni Ate Jenny yun. Binalaga ko dun eh, naliligo ko, nangyari yun. Wala doon si Kuya Renji, tsaka si Buddy. Napanood nila sa YouTube,
napanood na nila sa YouTube. Okay, na-upload na ni Ate Jenny. So, yun. Boss Thinking, natanong ko lang ha. At maganda para malinaw ba? O yun nga, wala nga sa room. So, wala naman pala doon si Buddy. Buddy. Wala. Wala rin si Reggie. Wala. Okay. Ate Jenny lang, binalaga ko, sinaligo. Pero nabalitaan nila na nagsuka ka ng dugo. Nung nagharap na kayo, nagkita na kayo. Kung napanood nga nila, tapos nagdarap pa. Yung pumunta ako, hindi ko pa sinasabi sa kanya. Tapos, Teka. Nung pumunta ka sa bahay nila ni kanino? si Buddy, Kay Buddy. Hindi mo sinasabi. hindi ko pa sinasabi. O, ano sabi ni Buddy? Wala pang alam. Yung napanood na niya yung vlog, sa kanya nalaman. Oo. Yun. O ngayon, ano sabi sa'yo? Yung pumunta ulit akong kahapon, wala naman si Buddy yan. Sabi kong pupunta daw ako doon. Kaya kay Kuya Rendy, magpapacheck up ako. Di man ako pumayag. Ay, hindi ako papayag. Tsaka lang naman ni Ugali ko. Meeting Buddy Ugali, hindi ako papayag. Ate Jenny nga eh. Sabi ko siya, Nung nagsuka ka ng dugo, okay naman na. Hindi na naulit. hindi naman kuya, natagal nga nandun kami. Itinambo na kami natara doon. Tsaka naligo ko doon mga tanghali. Hindi hapon, tanghali kaya umaga. Mga alas 11. 3-4-5. Hindi naman nangyari. Tsaka hindi pa ako nagtrabaho yun. Yung naligo ko yun, hindi naman nangyari. Yung nagtrabaho ko ng ganun, tsaka naligo ko, biglang nangyari. Parang napagod ba ako yun, napersa ako. Parang nalamig pa. Parang nabigla, makita yung dugo. Parang ganun ba? Kasi yung naligo ko, hindi Pero naman nung naramdaman mo na, hilo ka ba? Pakiramdam mo kung magsuka ka ng dugo. wala naman akong naramdaman eh. Hindi Ganun ka pa rin. naman nahilo. Wala nga. Ang mata mo, Wala, ganun pa hindi rin. nagdideliryo. Wala. Ibig Normal lang. sabihin, yung mata mo hindi naglalabo. Hindi nga. Sabi nga natin, Malinaw naman. oh, sabi nga natin, ano naramdaman mo? Wala, ganun, normal lang. Okay naman pala eh. Wala nga. Nay, Kita ka ng mama eh. nabalitaan mo rin na nagsuka siya ng dugo. Oo. Kita nga doon sa masamento. O anong sabi mo nung magsuka siya ng dugo, Nay? Ano rin siya, kinakabahan din siya. Kinakabahan ka rin. Oo. Naiyak ka hindi. Wala ko doon. Parang nalungkot din siya. Nalungkot daw siya. Yeah. Sana ako kasi gusto ko sumama. Hindi niya na ako nisama kasi yung pumunta ako doon, hindi ko muna sinabi. Tapos Oo. napanood niya sa cellphone, yun nag-alala. Tapos pag pumunta raw ako doon, magpa-check up daw ako kay Renji. Ay galing ako kahapon, wala naman tanong kahapon. At kila Renji, alam mo ni Renji, sinabi na pumunta yan doon. Tsaka napanood na rin sa ano, sinabi ni Ate Jenny. Si Ate Jenny naman, anong sabi naman sa'yo tungkol doon sa pagtulong ka mo ng dugo? Natakot din ang namba rin. Papacheck up Oo, sana ang una eh. Kasi kinabahan na rin sila. Sabi ko wala to. Ano lang to, bigla lang to, sunggo. Tumaas nga ang dugo eh. Tsaka nalamig pa, tsaka dalang pagod. Sabi ni Ate Jenny, magpa-check up ka. Oo. Si Reggie, si Juan, si Buddy. Yun din. Yun din ang sinabi. Sinabi rin, nag-alala Ganun din si Reggie. Ganun So, ibig sabihin yun, silang tatlo, yung sila sa akin. nag-advise na talagang magpa-check up si Jonathan. Ako naman, ang advice ko naman sa'yo, ganun din. No? Dan, may sakit ka man o wala, magpa-check up ka. No? Sila naman ang bahala eh, di ba? Sinabi naman. Saka wala namang masyadong malaking gastusin dyan. Dahil ka lang magpa-check up sa sala eh. Wala ka, hindi ka yan injeksyonan, baka natakot ka injeksyonan ka o ano. Hindi. Wala pa yan, check up pa lang eh. No? Ngayon, pag nandun na sa doktor, kung anong advice ng doktor, siya mong gagawin. Importante yan ha, sana. Magpa-check up ka rin. Kasi, alam mo naman, tumatanda tayo. Siyempre, pag tumatanda yung tao, mga ka-business, umiiba na yung timpla ng katawan. Ilang taon ka na nga? 36. O, 36, batang bata pa. Bata pa nga. Ano na lang ako sabi, sabi kita lang ko eh. 36 na ako. Ano na lang ako sabihin. Daddy. Nagpapacheck up ako kasi hindi ko naantayin na magkaroon pa ng malalang sakit bago magpa-check up. Ganun na yun na eh. Tikok na yun eh, di ba? Okay lang magpa-check up para matagal yung ating buhay. No? So, ganun ang gagawin mo ha. Sana, pa-check up ka para malaman kung may sakit ka o wala. Ngayon kung wala kang sakit, mabuti. Kung meron ka namang sakit, maipagamot. Di ba, Nay? Ay! Tira! So, huwag kang maggaramdam kasi hindi pa naman natin natanong o hindi mo pa naman natanong kung sila yung dumaan na yun. Ngayon, kagaya niya.
nagsalita ka ng ganyan, na inakala mo sila yung dumaan, paano kung hindi naman pala sila doon? Dito bakit andun agad sa amin? Hindi nga, ang tanong ko, paano kung halimbawa hindi sila yun? Ayun. Sa tingin mo ba? Hindi pala sila yung dumaan na yan. Pagkatapos, nagbanggit ka ng salita na para kang nagtatampo, na para kang nagagalit. Siyempre, pag napanood ni ka-business yan doon sa vlog ng mga ibang vlogger, siyempre magdaramdam sa iyo yun. Diba, Nay? Magtatampo, magdaramdam sa si ka-business kasi bilang tao, kahit gaano man kabait yung isang tao, kapag ka ganun sitwasyon, kahit ako man hindi ko naman ginawa yon. Tapos, marinig ko, ganun lang sasabihin mo. Magkaramdam na ako. Ba? Alam naman si ka-business kung gaano kabait sa inyo. Ba? Nay, pinaliliguan ka pa nga ni Mrs. ka-business di ba? Pagkatapos kung saan kayo makikita, sinasakay kayo. Ba? So, imposible naman na sabihin niya sa'yo, umuwi ka na, pagkatapos pupunta din sila doon, alam niya naman na mabagalan man takbo mo. So, alisin niyo yun, yung pag-isip. Kasi, doon sa vlog niya, iba yung area na pinuntahan nila. Sino nga yung pinuntahan nila? Yung si Nanay Mercy. Ang layo ng bahay ni Nanay Mercy doon sa inyo dito Bulacan din yun kay Nanay Mercy. Ang Bulacan, hindi naman dito lang daan. May daanan doon sa kabila na mas malapit. Doon sa Bagong Silang. Doon yun sila dumaan sa dinaanan nyo kasi yun lang ang labasan. Mm-hmm. Pero iba ang ruta kasi kayo, di ba, pag ganito, sila pag ganun. Yun. So, sa susunod, Dan, tanungin mo muna. Tanungin muna natin, Kuya, ba't mo ko dinaanan doon? Ba't hindi ako sinakay? Bago ka magkwento doon sa ibang mga kasama namin vlogger. Kasi normal yun, imbis na bibigyan ka pa ng malaking biyaya, mas maliit na biyaya na lang bibigay siya. Kasi siyempre magtaramdam yun Kaya yun yung tanong ko sa'yo kanina. Paano kung hindi sila yun? O di, anong sagot mo ngayon? Sabi mo, oo nga, di ba? Parang pangit nga naman, di ba? Pangit, di ba? Ang sasakyan. Maraming may sasakyan na ganun sa kanila Marami yan, yung katulad ng Abuhel. Nako, Kita ko nga. napakarami niya. Ako nga, Kahit dito. naliligaw niyan Kala ko sila Tinitignan ko lang yung plate number niya Oo. Diba? Natandaan ko kasi plate number nila No, magkaiba yan. Ha? So ngayon, mula ngayon, huwag ka lang magkukwento muna ng mga ganon. Kasi, tanungin mo muna pag nagkita kayo. Paano yan? May upload na yata na, sino ba nag-upload noon? Masama loob mo. Sino nag-upload noon? Tunying. Si Tunying? Oo. Oo. So sa susunod, wag. Kasi, pag sinabi ni ka-business na pupunta ako doon at magbibigay ng ayuda, sigurado yan. Kaya lang, ang oras sa araw, hindi natin matitiya kasi busy rin yun. Pero, darating at darating yun para magbigay ng ayuda. Sa kanay, kung bibigyan kayo ng ayuda ni ka-business, kung kahit ano yun, tanggapin nyo. Walang reklamo. Kasi ipinangako niya naman yun. Ibibigay niya talaga yan sa inyo. Kung ano man ang ibibigay sa inyo, kung sino man kausap nyo ng mga vlogger, huwag yan magreklamo. Kasi napakarami ngayon mga tao na sa isang araw, isang beses na lang magsaing. Pagkain doon sa bundok, sinasaing na lang nila doon, kabuti sa kasaging. Tapos kanin, isang beses na lang sila nagsasaing. Kasi mahirap hanapin yung bigas. At saka yung bigas na binibigay sa iyo, masarap naman yun. Kami nga, yun din ang kinakain namin. Di ba? Yun din yung pinamimigay namin doon sa probinsya, dito sa akin, namigay din ako ng bigas doon probinsya, no? So, ganun na lang ka. Magpasikap ka. Yun nga, advice natin kay Jonathan, pasikap siya. Tapos,
Ang gusto kasi ng mga viewers natin, lagi kang maliligo. No? Si Nanay Marita naman, ganun din. Pero sa akin yan, Tan, wala problema. Maligo ka man o hindi, basta huwag lang kita yapos-yaposin, saka halik-halikan. Ha? Wala yung problema sa akin. Sa totoo lang, maligo man siya o hindi, kasi yun ang gusto niya eh. Pumaho man siya bumango, bahala siya sa buhay niya. Pero, Kasi 36 ka na eh. pero yung masabi ko, kung sakali magpunta siya sa Lunes sa barangay, maligo siya. Kasi papasok siya doon sa opisina, Ay, aircon yun eh. Oo nga pala, Tan. Aircon yun. Paano yan sa Linois? Maligo ka. Maligo ka muna ha. Kasi papasok tayo doon, kakausapin natin yung mga tao doon. Kailangan medyo mapango ka ha. Payag ka. O yan. A few inches later. Kung bakit tutugod ka ba nilang maligo? Eh samantalang layo naman nila. Kung ano, bakit nahalata ko na bakit gusto nila akong maligo eh. Pati nga nung kilala, Nag-joke lang tayo mga ka-waki ha, mga ka-business. napaligo ko. Ayun. Kasi una, malayo sila sa'yo. Pangalawa, siyempre hindi ka nila maamoy eh, di ba? Pero talaga namang bakit eh, kasi sa totoo lang nababasa ko kasi yan sa comment section, na yun, doon lagi nakapokus yung paliligo mo, Siguro gusto din nila talaga na magiging gwapo ka, na mabango ka, para pagka nakipagsalamuha ka doon sa mga magagandang chicks, mabango. Pero yun talaga, paki-comment nyo nga dyan, mga mga viewers. Bakit nga ba si Jonathan, malayo naman sa inyo, at hindi nyo naman siya naamoy? Kasi meron dyan hindi naman lahat meron naman ilan-ilan lang, na talagang mainit ang dugo kapag ka napanood nila na hindi ka naliligo. Hindi ko talaga magpan kung ano ka talaga. Para saan? Na talagang parang masyado kayong concern. Parang Ganito siguro, kasi gusto nilang makita si Jonathan na naliligo kasi gusto nila makita rin na palaging gwapo, malinis ba? Oo nga, pero nainis sila, na-stress sila eh. Isipin nyo, na-stress kayo kay Jonathan. Mamaya, magkasakit pa kayo. Takihin kayo ng diabetes dyan o kaya ng high blood nyo. Tuwing nakikita nyo si Jonathan, hindi naliligo, di ba? Wag ganon. Basta, Tan, siguro, ito, kagaya nito, pinapayuhan ko rin siyang maliligo. Pinapayuhan kita maliligo Pero sa akin niya, wala epekto. Maligo ka man o hindi, kasi marami akong kakilalang tao na ganon. O ito marami akong kakilalang tao na katulad ni Jonathan, na siguro pag naligo sila, pan lang yan, tuwing 3 buwan. Once a year nga, yung Hindi. tiyuhin ko eh. Ang isang buwan ko yan. Ikaw 1 buwan ka. Ang pinakamahaba mo 1 buwan. Pero yung nakilala ko, 3 buwan yun. Tuwing 3 buwan bago sa maligo, ni Delphin, di ba? Marami kasi ganito yan. Yung mga tao na may taglay na mga galing sa katawan. Sabihin na natin may mga taglay na mga anting-anting wagimat. Kadalasan sa kanila talaga, hindi yan naliligo basta-basta. Pasintabi dyan sa mga anting-anting Hindi naman lahat. Pero yung kilala ko, ganon. At, eto tandaan nyo pa, isa pa. Alam nyo ba ng pandemic, may maituturo ba kayo sa akin na mga taong grasa, kasi yung mga yun hindi naliligo na mga taong grasa na kinobed, ang panahon ng pandemic. O kaya namatay sila sa COVID. Sige, kung mayroon kayong alam, pakicomment nyo po dyan. Pero ako, wala akong nakita na nagkasakit ng COVID o kaya nagkasakit ng trangkaso o nagkasakit ng kung ano-ano na mga taong grasa. Yun sila yung mga taong hindi na liligo. Tignan nyo ngayon, Jonathan. Kay pinipersa natin na maligo lagi, o di nagsupasan ng dugo. Di ba, Tan? Di ba kung hindi ka naligo, sabi mo kung hindi ka naligo, hindi ka nagsupa ng dugo? Tama naman ko yan.
Oh. Eh, alam ko naman mangyayari o hindi. Kasi alam ko na yun eh. Oo. Tama. Kaya yung taong grasa, alam ko na rin yan. Hindi naman nagkakasakit yung taong grasa kahit may COVID pa eh. Oo, parang Nakita parang ko nga, COVID. nagtataka nga ako. Oo. Karungis yan, hindi nagkakasakit. Ang dalang yung malilinis. Sobrang linis Oo. ang nagkakasakit. Sakit kagad. Darte ang kasi Namamatay. yun. Ano mga arte sila. Kasi sila, immune na sila sa mga good and bad bacteria. So wala na epekto sa katawan nila yan. Yung mga ganon. Magliban na lang siguro kung masagasaan sila, magbundol sila, ano, yun. Oo. Pero yung magkasakit siya, ako, ewan ko lang. Kung meron kayo nakikita, mag-comment po kayo dyan. Tingnan mo, ulitin ko lang. Kaya siya nagsuka ng dugo, sabi mo naligo ka. Ibig sabihin kung hindi ka naligo, hindi ka nagsuka ng dugo. Parang hindi rin siguro. Siya, Ano parang hindi rin? parang alam ko pang hindi ako naligo. Yung pa, alam ko na sa isip ko yun, yung sabi ko sa sarili ko, kung di ako naligo, hindi man nata mangyari yun. Kasi nabigla daw siya. Bigla nga, nasungko ko. Pero hindi natin sinasabi na yung dahilan ng kanyang pagsuka ng dugo, yung paliligo niya. Wala tayong tiyak na katwiran doon o kaya patayan, ano. Mari lang. Isa yun sa dahilan, ano. Ano nga, nabigla kasi di ba malamig na ngayon. Yung panahon ngayon malamig na. Tapos pag naligo tayo sobrang ginaw ng tubig. Yun ang nangyari sa katawan ko. Eh palagi sila naglalakad na mainit. Ngayon, Yun. dahil si Jonathan naligo, nagsuka ng dugo, kasi sabi ano, ito bang mga nagpupuna sa'yo na kailangan mo maligo? Lagi, nagpadala ba ng pabili mo ng gamot? Wala pa nga ako eh. Ayun. Wala pa nga nakakamit eh. Yun. Kahit nga piso, wala pang nakukuha. Yun. Wala pa nang pinagpadala sa'yo ng panjikas na Wala pa nga kaya. pambili mo ng gamot kasi nasuka ka ng dugo eh. Wala Kasi pa nga kaya. concerned ka doon sa kuan mo eh. Ay, huwag kayong magalit sa akin ha, mga lilinaw na natin yung mga bagay-bagay kasi may mga bagay na minsan hindi natin alam eh nakaka-apekto pala tayo sa tao, no? Mga ka-business, mga kawaki, no? So, yan. Ngayon, ikaw, kung ano yung pakiramdam mo, kung okay pakiramdam mo, kondisyon yung katawan, ligo ka. Pero kung sa tingin mo masama, pakiramdam mo, ay huwag ka maligo basta-basta. Pero kung may mga lakad, may asikasuhin tayo doon, ligo ka na. Tapos magpaalam ka kay nanay, dito ka pupunta, kukuha ng ID na, ha? Saka sabihan si Ate Jenny para matingnan-tingnan si nanay. Oo. Yung Ayan. sinabi ko na kay Jenny yan, nakukuha akong ID. Tutulungan ako ni Kuya. Kasi ganito yan. Pag nakakuha na ikaw ng ID, nyo, sila na ngayon sila naman ngayon ang bahala doon, mag-process kung ano pang mga privilege sa gobyerno na pwede yung makukuha. Para hati-hati kami ng trabaho. Ha? Para, karoon kayo ng talagang, Importante si Kuya, hinahanap ko sa ID. ha? Importante ang ID. Hinahanap na ID. Oo, kahit magpatikap ka sa doktor, ID dapat. tapos yung agency mo, kailangan yon. Bawa, patikap ka sa doktor, may babayaran ka malaki sa ospital. O, kailangan may agency para mabawasan, para kunti lang bayaran mo, kaya baka wala ka ng babayaran. Kailangan yun, Nay. Lalo na si Nanay Marita kapag ka nagpakabot yan. Ha? Ayan ang gupit na tawagin sa amin, bugoy-bugoy eh. Para hindi minit. Oo. Bugoy-bugoy, ano? Mga ka-business, mga kawaki, ano man ang nabanggit ko o nasabi ko na hindi nyo gusto, ipagpaumanhin nyo po. Nililinaw ko lang yung mga bagay-bagay na maaaring mangyari o kaya iniwasan natin yung mga bagay-bagay na magpapalala sa sitwasyon, ano? Sana maunawaan nyo po yun. At saka, huwag kayo masyadong ma-stress dito kay Jonathan. Kasi baka kayo, hindi nyo namalayan, kayo pala yung nagkakasakit na nakakaisip dito sa kay Jonathan. Lalo na yung hindi niya paliligo, no? Ngayon, medyo wala naman akong naamoy. Kasi barado to ilong ko may sipon eh. Ilang araw ka na hindi naligo? Mga 5 ata ngayon. Okay ka? Isipin mo 5 araw na hindi naliligo pero hindi ko naamoy. Sa totoo lang, yung mga taong hindi naliligo, hindi naman basta nangangamoy yan. Lalo na kung ma-immune ka naman doon sa amoy nila.
Di ba, Tan? Ikaw ba may naamoy ka sa sarili mo? Di ba, wala? Wala naman sa sarili ko ito eh. Oh, yun. Saka, hindi naman tayo magkadikit masyado. Oo. Layo naman ang pagitan Saka natin. bakit ako magdidikit sa'yo, di ba? Oo. Saka, wala namang masama pang di ka naligo eh. Oo. Wala nang bawal doon kasi ka maligo. Walang namamatay sa hindi Oo. maliligo. Pero yung naliligo nang wala sa oras, maraming namamatay. Kadalasan yan yung mga natake ng high blood sa kubeta, yun yung mga naliligo. Sobrang linis nila. Biglang buhos ng tubig, ano? Dati sila Kasi katawan. yung ganon, yung na mild stroke o ano tawag nito, na heat stroke, di ba sobrang init ng katawan, tapos ang init nun umakyat sa ulo. Pag biniuusan ng malamig na tubig yon, ano yun eh. Sumasalbo yun. Oo, Parang ganun nangyari. ganon yun. So, magpaalam tayo dito sa ating mga so mga kabisnes, mga kawaki, maraming salamat po at nakarating kayo hanggang sa dulo ng video natin ito, no? Simpleng pag-interview natin kay Jonathan, simpleng kituan natin kay Jonathan, naunawaan at naintindihan nyo yung layunin natin dito, ano? Maraming salamat po sa inyong lahat, ano? Mga kababayan natin, mga OFW, sana patuloy nyo po na panoorin yung ating mga video, lalo na kapag ang ating na-interview ay si Jonathan, no? Kasi dito kay Jonathan, dalawa lang ang pwede mangyari. Yung bababa at saka tataas yung tugo mo. Natural niya na talaga ito, si Jonathan. Natural niya na yan. Pag-ugali niya na yan. So, unawain na lang natin, no? At sa lahat ng mga kababayan natin OFW, shout out po sa inyo. Ingat po kayo parati, saan po kayo panig ng mundo. Shout out po kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Support po natin yung kanyang channel. Si Ma'am Erlinda, isa sa pangunahin na nagbibigay sa atin ng tulong pagmamahal para doon sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Tapos, yung mga video na yan, yung iba sa mga video na yon ay pina-forward ko sa kanya para i-upload niya doon sa kanyang channel para na dumami yung kanyang subscriber at siyempre kapag na-monetize siya, mas marami siyang tao na matutulungan. Kaya po, support natin yung Kahimas TV. Supportahan din natin si Kahimas. Supportin natin yung Kaapin TV Official at saka yung Ka-Ernie TV. Yung dalawa na yan ay kapatid ko yan. Itong mga huli, mapapanood ko dyan sa ating mga vlog, ano? Siyempre, Kamarikoy Vlog, shoutout po sa'yo. Anime Reactor, shoutout po sa'yo. At sa lahat ng mga ka-business reactor, sa lahat ng mga kasamaan kong kagwang, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo parati. Ano pa ba? May sasabihin ka ba? Papa Dins TV. Papa Dins. Shoutout po sa'yo. Support po natin, Papa Dins. Boss Dib. Shoutout po sa'yo. No? Patuloy po natin suportahan yung aming grupo. Anong masabi natin sa ating mga viewers? Viewers, maraming salamat sa viewers. Oh. Viewers? Viewers. Oh. Kaya sana po bulol eh. Oh. Hindi yan malinaw. Huwag sana kayo magalit sa akin kasi ganito talaga ako eh. Oh, saka hindi ka talaga masyado naliligo. Hindi masyado ako naliligo. Yun. Sakto lang ako, saka ayos lang ang sarili ko. So ayan, mga ka-business, mga kawaki, lagi po nating patandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Never say goodbye. Tomorrow is another Day. day.